Mga Diaz, kung naalala nyo pa yung naringan natin na XR200 at yung inoverall natin na XR200. So ito yung sa may-ari nito. So ngayon, papalitan niya ng clutch lining. So ituturo ko sa inyo paano mapalit ng clutch lining. So tanggalin na natin ito ngayon para hindi sa babangga dito. Yan. At luwagan natin yung sa kanyang clutch keyboard. So ito yung XR200 na ating naringan. Pinandar natin yung kasama nung inoverall natin na XR200 na pinalitan natin ng connectoran side bearing. So yung tingnan ng video na yun, meron sa ating YouTube channel. Tanggalin natin. So yun mga Diaz, sa pagtanggal nito mga Diaz, madali lang yung tanggalin. Yan yung mga bolt nya. Ayan. So bali ito yung kadalasan issue sa mga XR200, TMX 155. Ayan, kapag makakalampag, meron siyang lingaw-ngaw. Kasi ito yung papalitan nyo. Ayan. Ayan o. Yan yung tunog na kumakalampag. So bali dito, next time papalitan lang ito. Bali clutch lining na muna. At i-check natin yung clutch boost, yung dito sa pressure plate, sa kanyang clutch plate, check natin. Isa sa mga dilan, kahit palitan nyo pa ng clutch lining, kapag ang inyong plate manipis na, so may tendency pa rin na sliding pa rin yan. Ayan. So ito susunod, palitan ito. Bali clutch lining lang muna. So ito yung mga tatanggalin nyo, yung castle nut. Ayan, gagamit lang kayo ng tools kaya nito. So ayan, bali natanggal natin ito. Hindi na natin napakita, sobrang tigas kanina. Try natin ito isa. Yan, makikita nyo sobrang tigas. Power of seal yan mamaya pag hindi matanggal. Oh. So dyan yung makikita pag sobrang higpit na at talagang matigas yan. Dapat meron siyang torque value na tinatawag. So kapag ganito, tanggalin nyo lang ito at pwede nyo sisilsilan dito. Kasi ito meron na mga sinilsilan. Ayan. So tanggalin na natin ito. Isilsin natin ng kaunti lang. Huwag yung masadong malakas para hindi masira yung sa part ng kanyang transmission. So timing lang. Tanggalin natin yung 4 na bolt na to. So ayan mga Diaz, tatanggal na natin. Bali sisilsilan muna natin ng kaunti lang at ipapower tool na natin mamaya. Try natin sa power tool. Ayan. Yung mga nagbabas yan na sabi na madali lang daw tanggalin. Ito, kita nyo na. Ito, naka full charge to pero hindi kaya. Matikik yan, silsil. Tandaan nyo lang hanggat matigas pa sa, dandaanin nyo sa isilsil. Pero dapat nakabalance yung silsil dito. Huwag yung sa isang portion lang. Yan, try naman natin hanggat malubat. Hanggang malubat yung ating power tool. Yeah. So charge muna natin yung power tool natin. Hindi kinaya ng battery. Cut lang muna yung video. Shout out kay boss. Boss, okay lang? Okay lang daw. So shout out sa owner, si sir. So yan, try naman natin pang 3 attempt. Sinilisil ko na kanina, hindi ko lang nakapagkita. Ginawa naman. Oh, grabe, sobrang tigas. Yan, sobrang tigas mga Diaz. Hindi kinaya ng power tool. So dandaanin lang natin itong silsil. At mamaya ipakita ko sa inyo na matanggal na to. So para hindi haba yung video natin.
brother. So yan, sisisilan lang natin para matanggal. So sa mga nagsasabi dyan na bakit silang ginamit, so kita nyo naman kanina sa unang video natin na sobrang tigas. So okay lang kung may mga kamahalan tayo na power tool, pas natin kasi afford. So ito na yung technique dyan. Yun, may ikot na siya. Yan. So yan yung paraan para matanggal ito, yung castle nut. Pero dapat sa pagsisilsil, balance lang dito. Ayan, para hindi masira ito. So goods na. Ito kabila, natanggal na natin. Yung pala tandaan yan, yung washer. Ayan, sa paglagay nito, pag meron kayong makikita na outside, yan yung paglagay. Ayan. Ayan. Ito yung forma nya dito sa kabila. Palatandaan nyo dyan yung kanyang sa washer, yung medyo matulis ang sa edges nya, yan yung sa loob. Yan yung pino sa labas ito. Kaya paglagay kalagayan dito. So check na natin, unahin natin yung clutch boost. So mga i-check nyo kapag kayo magpalit ng clutch lining, wag lang lining yung tingnan nyo, pati ito yung clutch boost na to. Yan, tingnan nyo dito. So bali dito okay pa siya, hindi naman malalim, good speed to. Yan, kapag check. So dito medyo manipis na siya, kaya nag-slide, manipis na siya. Nipis na yung kanyang clutch lining. So pati ito mga ideas, i-check nyo din ito. So dito okay pa, maganda pa yung pressure plate nya. Yan yung washer, ito yung kanyang washer. Ito na mga ideas, nalinisan na natin yung parts na kanyang clutch body. Bago natin ikabit pala yung kanyang clutch lining, babad muna natin sa oil. So ito na mga ideas, ikakabit na natin ito. Kahit bago pa yung clutch lining, kapag manipis na ito, may tendency na madali lang mag-slide ang inyong mga motor. Ayan, kabit na natin ito. Unahin natin yung clutch boost, tapos kabit natin ito. Ayan. Pagkatapos washer. Pagkatapos i-lock natin. I-lock natin siya. Kita nyo yan. Di ba nakaganon? Tapos ikotin nyo lang. Pwede nyo na ikot ito. Ayan. Ayan. Dapat ganyan siya. So dito sa lining, yan, turo ko muna sa inyo paano natin sa ikabit. So sa mga lining, kahit magkabaligtad, wala yung problema. So sa clutch plate, palatandaan yan pag matalas, at dito sa kabila hindi sa matalas. So ito yung paglagay. Ayan, yung matalim yung edges nya, pag nangitaas yan, kasi yung forma nyan pag ganyan. Kasi ang pag pinisil mo yung clutch lining, so nagpo-force sa pupuntang loob. Ayan, so ganyan paglagay. Tapos lining naman dapat nakalapat. So ganun ang paglagay. At dito naman, pwede nyo mang ilis itong clutch lining pag ganyan, dahil meron niyang guide dito. Tutok doon. Yan, itong isa na to, pwede yan itutok doon. Pwede naman straight lahat para maganda yung pag-release ng clutch. So dito sa atin, ganito yun lang natin. Yan, kasi ito papalitan ito sunod kasi maluwag na, kaya ganito lang natin, straight na lang lahat. Kapit natin. Yan, so ganyan. So ganitong tunog, yan yung mga kumakalampag kapag maluwag na ito. Meron na sang space. Pero pag wala pa kayong budget, pwede namang sandirin. Gaya dito, sinander na siya, para pag release nyo ng clutch, hindi sasabit dito sa mga kanal-kanal. Ayan. So yun mga Diaz, nakabit na natin. So palipitan lang natin yung castle natin mamaya, itong dalawa na to. So mas maganda kung gagamit yun dito, para pantay yung higpit ng bolt dito, kanyang
clutch spring. Ayan. So yan, pantay yung ipit niya. Torque value niya, lagay ko sa 9, pwede naman 10. So depende sa kada motor, depende po yan yung torque value niya. Ayan. So ipitan na natin yung castle nut dito at pandarin na natin mamaya. Ano ba ideas na tapos na natin? So try na natin yung pandarin. So yun mga kadiyas, natapos natin mapalitan ng clutch lining. Ayan. Try ni boss. Bago na yung kanyang clutch lining. Try pa namin para malaman namin kung okay yung release ng clutch. Taas, taas. Taas clutch ya? Okay na? Ha? Oh, ikaw lang ma-adjust rin. Adjust lang. So yan, sa good na mga ideas. Siya lang yung mga adjust dito sa adjustment ng clutch. Ayan.